So iisa-isahin natin yung apat na hindi ko ginagawa pagdating dito sa drone ko. Ngayon gagawin ko para sa inyo para meron kayong idea. So ito hindi ko talaga ginagawa, bibihira kong gawin to, pero para sa inyo papakita ko sa inyo, kaya dapat wag nyo nang gawin pagkatapos ng video na to. So yan, i-on muna natin. So ito pala additional lang ano. So unang i-on nyo ang controller ng drone nyo, sunod ang drone naman. Tapos pag nag-on ang drone, dapat wag nyo hahawakan yung camera. Walang makakasagabal dapat sa paggalaw ng gimbal, kasi mag-auto calibrate yan pag nag-on ang drone nyo. Ayan o. So yan, naka-on na yung controller tapos yung drone. So isa yan sa mga bagay na hindi ko ginagawa pagdating sa drone ko. Hindi ako nagti-take off dito sa lupa, kasi number 1, ayoko magkaroon ng alikabok, tapos ayoko malagyan ng buhangin yung magnet ng motor ng drone ko. So ngayon papakita ko sa inyo. So yan, manual take off tayo. So yan, first time kong ipakita sa inyo na nag take off ang mini tree ko dyan sa lupa. So wag na wag niyong gagawin yan unless kung ano kayo, kumbaga marunong kayo magtanggal ng nakadikit na buhangin sa magnet ng drone nyo. Kasi iniiwasan ko yan, kasi pag nalagyan ng buhangin, nag-stack up yung motor, nadadamage yung magnet, tapos yung pinaka core, or madamage yung coil ng motor nyo, yung stator coil. Kasi pag nalagyan yan ng buhangin, nagagasgas yung magnet, yung core, tapos minsan sumasayad dun sa stator coil. Kaya yan ang dapat yung iwasan. Landing muna natin. Pangalawa, so naka-on na yung controller, tapos naka-on na yung drone. Iwasan nyo rin na kumbaga matagal na hindi nyo pinapa-take off, halos ilang minuto bago nyo i-take off. Iwasan nyo rin yan, kasi yan ang magiging sanhi ng pag-overheat ng CPU ng drone nyo. So napaka-importante na dapat paka-on ng drone nyo, dapat kumbaga pa-calibrate nyo pag kompleto na yung satellite, or kahit hindi pa kompleto yung satellite, i-hover nyo lang, naka-hover lang siya para hindi mag-overheat yung CPU ng drone nyo. Kasi isa yan sa magiging sanhi bakit nagkakaroon ng mga problema yung drone natin. Sa tagal niya kasing naka-on na hindi umiikot yung propeller, wala siyang kumbaga mas mabilis siya uminit dahil yung apat na propeller siya yung nagsisilbing cooling fan ng CPU or ng board ng drone nyo. Pag paulit-ulit yung ginagawa na ganyan, na laging matagal bago mag take off, so pag nag-overheat yan, marami magiging issue dyan Minsan may makikita lang kayong lumalabas na error, or minsan talagang hardware issue na, kumbaga sa pyesa ng problema. Basta iwasan nyo na ganyan ang gawin sa drone nyo, na lagi nyong matagal bago i-take off. Dapat pagka-on, pag may mga 8 satellites na, take off nyo na, hintayin nyo lang mag-hover para mag-update yung home point, tapos ipalipad nyo na. Huwag nyo nang ganyan na matagal siya, diba? So yan, hindi ko ginagawa yan sa drone ko, talagang ginawa ko lang para ipakita sa inyo. Maraming maging posibleng maging sira ng drone nyo pag laging ganyan ginagawa nyo. Overheating issue, maaring yung ibang pyesa masira. So minsan kadalasan nakikita ko yung frequency, yung 5.8 na frequency nasisira, 2.4 na lang gumagana. Isa rin yun sa problema, kasi syempre pag nag-overheat yan, damay-damay na yan sa loob, yung pyesa niyan iinit lahat. Manual take off ulit tayo. Isa pa to sa dapat iwasan So una, pagka take off nyo, halimbawa yung satellite 7, 8, or sabihin natin nagpa-fluctuate, paiba-iba pa ng satellite, kumbaga hindi pa stable yung connection. Ngayon ang gawin nyo, pagka take off, i-hover nyo lang ganyan mga ilang minutes lang naman yan, mga 1 minute ganyan. Pagka take off nya na naka-hover, hintayin nyo na mag-stable yung connected na satellite. Makikita nyo naman dito sa right side sa taas, dito sa application, katulad nyan 28 satellites. Pag stable na, pwede na kayong umabante. So ang purpose kasi nyan, ganito, abante ko lang purpose kasi nyan, pag hindi stable yung connected na satellite sa drone nyo, halimbawa dito kayo nag take off, halimbawa dito sa part na to nag take off yung drone ko, ngayon nag take off siya, tapos halimbawa pinaabante ko dun
na hindi pa stable yung connected na satellite. Ngayon ang mangyayari dyan, kung saan siya nag-stable, dun siya babalik. So halimbawa dito siya nag-take off. Ngayon pagka take off niya, pinalipad ko kaagad, pinapunta ko dun sa unahan nang hindi pa stable yung connected na satellite. Ngayon ang mangyayari dyan, kaya dapat iwasan nyo rin ano. So ang mangyayari dyan, dito siya nag-take off, pinalipad ko siya dun sa unahan. Ngayon kung saan siya mag home point updated, doon siya babalik. Kaya napaka importante na bago kayo mag abante ng drone nyo, hintayin nyo naka-hover, tapos hintayin nyo na stable na yung connected na satellite. Kasi pag home point updated, kung saan siya nag-take off, dun siya pabalik. Ngayon ang nangyayari kasi pag hindi pa nag-update yung home point, ang mangyayari kung saan nag-fix yung satellite, kung saan mas marami yung connected na satellite, dun siya mag-update ng home point nya, dun siya babalik. Paano kung katulad nito, nasa may tabi ako ng dagat, pinaabante ko dun, kung dun nag-update yung home point, diba, delikado. Kaya dapat bago kayo mag abante ng drone nyo, dapat siguraduhin yung naka-updated na yung home point sa kung saan kayo nag-take off. Isa pa pala to sa hindi ko ginagawa, no, yung frequency, kasi may nagtanong sa atin yung frequency ng DJI Mini 3, na kumbaga yung 2.4 GHz na lang yung gumagana, yung 5.8 sira na. Ngayon ang gagawin nyo lang kung paano siya i-set up sa manual, dito sa right side sa tatlong tuldok sa taas, press nyo yan. Tapos dito sa taas may nakalagay safety, control, camera, transmission. So press nyo yung transmission. Yan. Tapos dito sa frequency may nakalagay na 2.4 GHz, 5.8 GHz at dual band. Dito naman sa baba yung channel mode naka-auto. So ngayon ang gawin nyo, dito sa channel mode, press nyo yung manual. Yan, naka-manual. Tapos dito sa taas sa frequency, press nyo yung 2.4 GHz. Yan. Tapos swipe nyo pataas. Yan. So kung nakikita nyo, ayan, diba yung kulay nya hindi stable pag naka 2.4 GHz. Ayan, pula, orange, tapos green. Ngayon ang gagawin nyo dyan, ganito lang ano, ganito yung gawin nyo. Press nyo yan, tapos slide nyo, pipiliin nyo kung alin yung mas stable na frequency para sa kanya. Ayan, adjust nyo lang yan. So ganyan lang naman gagawin nyo, i-adjust nyo. So yan, pag na-adjust nyo na yan, subukan nyo ano, subukan nyo paliparin yung drone nyo. Tapos tingnan nyo kung mas malayo na yung nararating nya. Kasi karamihan sa sira yung 5.8 GHz, mga 100 meters pa lang nawawala na yung signal. Kaya ganito ang gawin nyo, i-manual nyo na lang yung channel mode. Tapos dito nyo siya gagalawin, i-adjust nyo siya dyan. Ayan, adjust nyo rito hanggang makuha nyo yung pinakamagandang setup dito sa channel mode pag naka manual mode siya. Kasi pag hindi nyo yan ginalaw, maaring ganun pa rin malapit pa rin siya, kumbaga ilang meters lang nawawala na yung signal. So depende yan sa lugar, tapos depende yan sa setup nya. So sa mga sira lang yung 5.8 GHz na frequency, naka manual mode 2.4 GHz yung i-set up nyo. So yan, adjust nyo lang yan hanggang sa makuha nyo yung pinaka magandang setup. Kasi ang pinaka magandang setup, yun ay ang pinaka malayong range ng drone nyo sa 2.4 GHz. So paumanin lang po hindi po tayo professional, isa rin po tayong baguhan pagdating sa drone. So ngayon subukan ko lang na mag video dito gamit ang DJI Mini 3. So yung setup ko sa camera settings ay yung resolution and FPS 1080p 30 frame per second. Napakaganda. Hubas dito, kung dito, kumbaga tawagin dito sa amin hubasan. Pag low tide, hubas ang tawag dito. Yan, napakaganda ng hubasan. So halos itong mga nakaraang araw kasi panay ang ulan. Napakaganda ng view ngayong umaga.
57%, ayan 56. Try natin. Magandang mamasyal dito pag umaga, pag ganitong low tide. Subukan lang natin kasi 55% pa naman yung battery ng drone. So isipin nyo, 134 cycle, pero parang napakakunat pa rin ng battery. Ganun pa rin napakaganda pa rin. So ito, panibagong ko naman sa inyo, pag nagpapalipad kayo ng drone, tandaan nyo lagi kung saan kayo magpapalipad. Tandaan nyo kung ano kataas yung dadaanan ng drone nyo, tapos yung setup nyo sa auto RTH altitude. So dito yun, yung auto RTH altitude, ayan sa taas, auto RTH altitude 50 meters. So set up ko sa 50 meters kasi pag nawala ng signal ang drone ko, pag balik niya, yung altitude niya ay 50 meters. Yun ang set up natin. So balik ko muna, 52% na lang yung battery. Ililibot ko muna kayo dito sa napakagandang lugar namin, lalo na pag ganitong low tide. Yung isla na yan sa kabila, yan yung Tikaw Island ng Masbate. Tapos eto naman, Bagataw Island dito sa Magallanes, Sorsogon. Isang napakagandang lugar dito sa amin. Daming pasyalan dyan, magandang paliguan. Tapos sa taas niyan, dyan sa gitna may grotto. So yung auto RTH altitude na setup ko ay 50 meters. So bakit 50 meters? Kasi yung taas ng mga puno dito hindi naman lalagpas sa 20 meters Kaya pag nawalan siya ng signal, halimbawa nasa 20 meters yung lipad ng drone ko, pag nawalan siya ng signal, gagawin niya, tataas siya ng 50 meters, tapos mag-activate yung auto return. So sa 50 meters wala na siyang sasabitan, pero depende yan kung saan tayo nagpapalipad. Kaya dapat tandaan nyo lagi na nakaset up ng maayos yung auto RTH altitude, at huwag nyong kalimutan na mag-calibrate lagi. Kahit magpapalit lang kayo ng battery, mag-calibrate pa rin kayo ng compass nyo. Yan, napakaganda, kitang kita yung Vulcan Mayon. So ginawa ko na yung mga bagay na ayaw kong gawin sa drone ko, para may pakita ko lang sa inyo. So wag na yung gagawin yun, kasi napakadelikado. Yung simpleng alikabok at buhangin, maaring mag-cause yan ng malalang damage sa drone natin, lalo na sa motor. Kaya iwasan nyo yan. Kaya mas preferred ko na mag take off na nasa kamay ko yung drone. Okay, pabalik na yung drone ko. Napakakunat pa rin ng DJI Mini 3. Tingnan nyo Balik natin yung dito sa settings, sa tatlong tuldok sa right side. Tingnan ko ulit yung battery info. Yan, tingnan nyo, 134 yung battery cycle count. Napakakunat pa rin, parang walang pagbabago sa battery sa 134 cycle, ang kunat pa rin. So ngayon, di ko na siya ipapalanding sa lupa. So ginawa ko na yung kanina na nag take off siya sa lupa. Ayoko talagang gawin yun sa drone ko, pero dahil nga sa marami yung tatanong, mas mabuting bigyan natin sila ng idea. Ganito lang saluhin yung DJI Mini 3. Ganun lang yung gagawin nakaganyan lang siya, pero dapat yung throttle pag malapit na dito sa kamay nyo, halimbawa palapag na siya sa kamay nyo, gagawin nyo nakasagad pababa yung throttle stick dito sa left stick. Ayan, yan yung gagawin nyo. So sana nakakuha kayo ng idea dito sa ginawa kong video, at iwasan nyo yung mga ginawa ko. So hindi ko talaga ginagawa sa drone ko yun, kasi yun nga, may possible na magkaroon ng problema.
lalo na dito sa motor. Tapos iwasan nyo magpalipad ng drone na kumbaga nakalapag lang siya ng matagal kasi mag-overheat yung CPU. 508 subscribers na po tayo. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At yan ang DJI Mini 3 natin, mahigit isang taon na. At yung battery niya ay naka 134 cycles na, pero parang ganun pa rin eh, makunat pa rin yung battery, matagal pa rin malubat. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat.